Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Jano Magalona, Bloodlust, Rene Gahusta, at Hasmi ng Cotabato, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2961. Paano kung malakas sila? Ang ika-4 na prinsesa ay nagpakita ng isang kahindik-hindik na ekspresyon sa puntong ito. Kinumpirma ko na ang depensa ni Mandy Zimmer ang pinakamahina. At bukod sa atin, may iba pang nagbabalak na puntahan siya. Paano tayo mabibigo kung iyon ang kaso? Imposible. Ang Knights of the Round Table ay ang elite ng Knights Templar. Ang bawat isa ay may lakas ng 1,000 tao. Sila ang Pit Kings of Arms. Paano sila mabibigo? Dapat madaling ibagsak si Mandy. Ang hindi mapigil ang galit ay maririnig sa loob ng mga salita ng ika-4 na prinsesa. Tawagan mo sila ulit. Sabihin sa kanila na gusto kong makita si Mandy, patay man o buhay. Kung hindi pa rin nila ako bibigyan ng anumang bagong impormasyon, ipapakita ko sa kanila ang aking galit. Tumango ang sekretarya bago mabilis na nag-dial. Pagkatapos gumawa ng ilang mga tawag sa telepono, ang kanyang ekspresyon ay umasim habang siya ay maingat na naglalakad sa gilid ng ika-4 na prinsesa. May balita kami, prinsesa. Nabigo ang misyon. Ang Knights Templar ay nalipol lahat. Namatay ang pinakapangunahing kabalyero ng Round Table matapos siyang saksakin. Iniimbestigahan ng Mordo Police Station ang kanilang pagkakakilanlan. Sila ay nakatala bago sila pumasok sa hangganan, ngunit sa lalong madaling panahon, sila ay maaaring pretuhin ang kanilang mga pagkakakilanlan pabalik sa atin. May kailangan tayong gawin ngayon. Kung hindi, malalaman ng buong mundo na ikaw ang nagplano nito. Mahihirapan ka ng mag-rank up in the future. Kung tutusin, walang nang-ahas na lumaban sa ganoon kalakas na bansa mula sa malayong silangan. Kahit ang Amerika ay naglakas loob lamang na magpaliyab gamit ang island country. Kung malalaman ng mga tao na ang imperyo ang may pananagutan sa isang pag-atake ng terorista sa isang internasyonal na metropolis tulad ng Mordo, tayo ay malilipol kapag hinatulan tayo ng Ministeryong Panlabas ng Bansa H. Natakot ang sekretarya na baka umatake ang ika-4 na prinsesa, ngunit kailangan pa rin niyang ipaalala ang mga ganitong bagay. Wala nang babalikan kung may nangyaring kakila-kilabot at magulo. Klang! Ibinagsak ng ika-4 na prinsesa ang kanyang tasa sa lupa. Ang tsaa ay tumalsik sa lahat ng dako, ngunit tila hindi niya napansin. Namatay silang lahat, bulong niya sa sarili. Hindi natin alam kung sino ang gumawa nito, pero totoo ang lahat, mahinahong sagot ng kalihim. Sa puntong ito, nararamdaman kong dapat nating hayaan si Young Master Leo na sisihin sa lahat ng ito. Mayroon siya, sampal. Sinampal ng ika-4 na prinsesa ang mukha ng sekretarya na may malamig na ekspresyon. Tumahimik ka, hindi ngayon ang oras para sisihin ang sinuman. Gusto mo bang mahulog ang mga lalaki ko sa akin? Baliw ka ba? Sinubukan kong agawin si Mandy. Para lang iligtas siya. You're telling me to let him be the scapegoat. Gusto mo bang panuurin siyang mamatay sa kamay ng bastos na iyon, si Harvey? Sa tingin mo mapapalitan mo si Jason Leo pagkatapos nito? Worth it ka pa ba? Nagpakita ng malamig na tingin ang ika-4 na prinsesa habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Makipag-ugnayan sa mga natitirang Knights Templar at mga spy na naiwan natin. Sabihin sa kanila na ipadala ang lahat. Ang aking pasensya ay hindi na ako hahayaang maupo pa. Sisirain natin ang Mordo Casino Palace. Kung hindi natin mailigtas ang mga tao ko, isasama ko si Harvey. Dapat tayong magkaroon ng pasensya upang makamit ang magagandang bagay, prinsesa. Ikaw ang nagturo sa amin yan. Mangyaring huwag gumawa ng anumang bagay na walang ingat, sigaw ng sekretarya habang nakatakip sa mukha niya. Sampal. Itinapat ng ika-4 na prinsesa ang likod ng palad sa mukha ng sekretarya bago malamig na sumigaw. Sa tingin mo kailangan mo akong turuan kung paano gumawa ng isang bagay. Magpadala ng balita ngayon din. Kung mabagal ka, ipapakain kita sa mga isda.
Sumuray-suray na lumabas ang sekretarya sa lugar habang tumutunog ang malakas na makinarya mula sa labas ng villa. Kaagad pagkatapos, narinig ang tunog ng pagbangga ng sasakyan sa bakal na gate. Ang villa ay ganap na magulo. Agad na nagsilabasan ang mga gwardya patungo sa front gate. Damn it! Hindi ba nila alam kung anong lugar ito? How dare they do something like this in the fourth princess's place? Dapat may death wish sila. Natigilan ang pang-apat na prinsesa bago siya galit na tumayo. Matapos kunin ang magandang baril mula sa mesa, malamig siyang napabulalas. Ang bastos ba iyon na si Harvey? Kung oo, patayin niyo siya sa harap ko. Gusto kong mamatay ang bastos na ito. Ang ika-4 na prinsesa ay nag-aapoy sa galit. Hindi niya matanggap na patuloy siyang ginagamit ni Harvey. Sa huli ay nakuha niya ang Knights of the Round Table para tumulong, ngunit pinatay silang lahat ni Harvey. Ito ay hindi mapapatawad. Handa na siyang makipagdigma ng todo sa puntong ito. Agad na inilabas ng mga gwardya ang kanilang mga baril, handang hilahin ang gatilyo anumang segundo. Napaka-tense ng sitwasyon. Grabe ito, fourth princess. Hindi ito si Harvey. Ang isang miyembro ng Knight Templar ay tumakbo na may nakakatakot na mukha. Narito ang mga tao ng imperyo. Narito si Marquis Dunkirk ng panloob na ministeryo. Royal Family, Ministeryo ng Interior, si Marquis Dunkirk. Ang ika-4 na prinsesa ay hindi napigilan na tumahimik matapos marinig ang mga salita ng kanyang kasambahay. Isang marquis lang ang maglalakas loob na magpakitang gilas sa harap ng prinsesa. Sinusubukan ba niyang guluhin siya? O nagpapamalas lang siya ng lakas? Agad na lumala ang ekspresyon ng mukha ng ika-4 na prinsesa. Dahil ang Ministry of Internal Affairs ang namamahala sa royal family ng empire, ang ika-4 na prinsesa ay walang pagpipilian kundi ang manguna sa daan palabas kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa family room. Ilang dosenang tao na nakasuot ng pulang kabalyero ang nakatayo rito. Isang matangkad na blonde na lalaking nakatuxedo ang makikita sa gitna ng grupo. Nakilala ng ika-4 na prinsesa kung sino siya matapos makita ang lalaki. Siya ang pangalawa sa command ng Interior Ministry, si Marquis Dunkirk. Sa katunayan, siya ay isang malakas na karakter. Ang pamilya ni Marquis Dunkirk ay mayroon ding malalim na koneksyon sa royal family ng empire. Kahit na hindi masaya ang ika-4 na prinsesa sa pagbisita, kailangan pa rin niyang pilitin ang isang ngiti upang batiin ang mga bisita. Kung hindi si Marquis Dunkirk, ano ang nagdadala sa iyo dito ngayon? Hindi ba dapat ikaw ang namamahala sa royal family? Maaaring isipin ng isang maharlikang pamilya na sinusubukang makisali sa mga gawain ng Hong Kong at Las Vegas. Hindi mo lang hahadlangan ang trabaho ko, kundi masisira mo ang reputasyon ng imperyo. Magiging masama ang pangalan ng ating bansa dahil sa iyo. Naiintindihan mo naman di ba, nang hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Marquis Dunkirk na magsalita, unang sumalakay ang ika-4 na prinsesa upang ipakita ang kanyang lakas. Kamahalan, pumunta ako dito dahil personal akong ni-request ng duke. Dahil ang reputasyon ng maharlikang pamilya ay kasangkot, ang itaas ng pamilya ng hari ay iniwan sa akin upang mahawakan ang sitwasyong ito. Ang pagkakaroon ng family crest ay kapareho ng pagkakita sa duke mismo. Ang duke ang pinuno ng ministeryo ng panloob na gawain ng imperyo at katumbas ng lingkod ng reyna. Malaki ang kanyang katayuan, at napakabigat ng kanyang mga salita. Ang kanyang katayuan sa loob ng imperyo ay higit na mas mataas kumpara sa isang punong ministro. Maging ang ika-4 na prinsesa ay hindi makahinga matapos marinig ang mga salitang iyon. Sa oras na ito, alam ng ika-4 na prinsesa na bumisita si Marquis Dunkirk para sa isang napakasamang sitwasyon. Iniisip niya tuloy kung bakit siya dadating sa ganoong krusyal na oras. Marahil ay nagpadala ng liham ang bansa H sa imperyo upang pilitin silang ibigay ang taong nag-orkestra sa insidente ng Mordo. Walang pag-iisip, sinabi ng ika-4 na prinsesa, Marquis Dunkirk, kung nag-aalala ka sa insidente ng Mordo, bibigyan ko ng hustisya ang panloob na ministeryo. Pero part lang yun ng plano ko. Hindi ko pa kayang sabihin sa iyo ang lahat.
Ang kaso ng pagpatay. Natigilan si Marky Dunkirk bago siya nagkamalay. Huwag kang mag-alala. Ang insidente ay nasa maagang yugto pa lamang. Hindi ito makakaapekto sa iyo sa ngayon. Ngunit syempre, kung gagawin mo, dapat mong harapin ito sa lalong madaling panahon bago mo pa maapektuhan ang maharlikang pamilya. Pumunta ako dito dahil naapektuhan ang reputasyon ng royal family. Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Paano mo ipapaliwanag ito? Napakunot ang noo ng ika-4 na prinsesa nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Napabuntong hininga si Marky Dunkirk bago kumuha ng naka-encrypt na laptop. Pagkatapos ay ibinato niya ang laptop sa harap mismo ng pang-4 na prinsesa. Ang pinakamahusay na mga mamamahayag na nagtatrabaho para sa pinakamalaking pahayagan ng Walsh ay nakakuha ng mga larawang ito. Siyempre meron din ang Ministry of Home Affairs. Nang makuha namin ang mga larawan, gumastos kami ng maraming pera at ginawa ang aming lakas upang pigilan ang pagkalat ng iskandalo na ito. Sinabi ng isa sa mga mamamahayag na ang taong nagbigay ng mga larawan ay magbubunyag ng pinakamalaking iskandalo sa Lunes. Bukas na yan, kinuha ng ika-4 na prinsesa ang laptop na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Bastos! Yung bastard na iyon. Ang mga larawan ay malinaw na kinuha mula sa video footage. Mayroong 3 larawan sa kabuuan, malinaw na nagpapakita ng isang taong nakaluhod sa lupa. Walang nakakaalam kung sino ang taong iyon dahil censored ang mukha nito. Ngunit malinaw na ipinakita ng mga damit at accessories ang pagkakakilanlan ng tao bilang isang maharlika ng imperyo. Kung ito ay dadalhin sa liwanag, ito ay magiging isang mapangwasak na iskandalo para sa The Empire. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit lumitaw si Marky Dunkirk sa sandaling iyon. Habang sumasakit ang ulo ng ika-4 na prinsesa, tumunog ng malakas ang kanyang telepono. Bigla niyang sinagot ang tawag. Hello, 4th Princess. Ang kalmadong tono mula sa kabilang side ng telepono ay nagpapangit ng mukha sa pang-4 na prinsesa. Harvey York. Ang ika-4 na prinsesa ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Parang palabas lang ba ang tawag ng bastos na ito? Ikaw ang nagbigay ng mga larawang ito para manligaw ka sa akin, di ba? Tumawa si Harvey York. Tama iyan. Kumusta ang mga kuha? Gusto mo ba sila? Ikaw ay walang muwang. Nalantad man ang eskandalo, madungisan mo lang ang pangalan ko. Wala kang magagawa para saktan ako. Malaki ka na, Harvey. Isa kang upperclassman, hindi mo ba naisip na medyo katawa-tawa ang gumawa ng ganito? Malamig na tumawa ang ika-4 na prinsesa. Walang magawa si Harvey sa kanya sa sandaling iyon. Nagsagawa na siya ng aksyon laban sa kanyang asawa. Ngunit, hindi lang siya nagiganti. Ang ginawa niya ay nagpakawala ng mga katangahang eskandalo. Walang hiya lang. Saktan ka. Bakit ako dapat? Worth it ka pa ba? Kalmadong ngumiti si Harvey. At saka, ano ang silbi ng pagpatay sa iyo? Maaari kong labanan ang buong pamilya ng Imperial kung gagawin ko ang isang bagay na iyon. Para kay Victoria baka pumunta ako para ayusin ang score. Kaya wala akong balak na hawakan ka. Pero, I feel very uneasy kung hindi kita papatayin. Anyway, umaksyon ka sa asawa ko. Kaya ang puso mo lang ang kaya kong pahirapan. Bukas, ang footage ng ika-4 na noble daughter na nakaluhod ay makikita sa social media. Huwag kang mag-alala, naghanda ako ng maraming iba't ibang bersyon para sa espesyal na okasyong ito. Sa tulong ng mga ghostwriters, sisiguraduhin kong mananatiling viral ang footage sa buong buwan. Kapag nangyari iyon, hindi mahalaga kung paano mo gustong umangat sa kapangyarihan. Masisiguro ko sa iyo na ang iskandalo na ito lamang ang magmumalto sa iyo sa buong buhay mo. Malalampasan mo ang bawat pagkakataong darating sa iyo. Tapos ka na para sa ang isang prinsesang nakaluhod ay hindi na maaaring maging reyna. Mumultuhin ako ng eskandalo, di ako makabangon sa kapangyarihan. May ghostwriter ka pa. Magiging viral ang iskandalo sa loob ng isang buong buwan. Kinagat ng ika-4 na prinsesa ang kanyang mga ngipin bago nagsalita ng mahina, Mr. York. Ano, magmamakaawa ka ba? Cool na sagot ni Harvey.
Biglang nagbago ang ekspresyon ng ikaapat na prinsesa. Damn you! Bakas sa mukha ni Harvey ang masamang tingin. Kalimutan mo na lang, ni hindi kita gusto, at saka, may dignidad ako. Ayoko maging third wheel ng ibang tao. Bang! Damn bastard! Galit na binasag ng ikaapat na prinsesa ang telepono habang galit na tumalon-talon. Gusto niyang samplein si Harvey sa internet. Kumunat ang noo ng mga Knight Templar mula sa Interior Ministry nang makita ang kilos ng ikaapat na prinsesa. Para sa ministeryo, ito ay kakilakilabot na pag-uugali. Malamig na pinandilatan ni Marquis Dunkirk ang ikaapat na prinsesa hanggang sa kumalma ito bago nagpakita ng isang mainit na ngiti. Pang-apat na prinsesa, siguro tinawag ka nang nagbigay ng litrato, di ba? Sinabi sa akin ito ni Duque. Wala siyang pakialam kung bakit ka lumuhod, at wala rin siyang pakialam sa isang taong pinilit kang gawan ang ganoong bagay. Tinanong niya ako dito para sabihin sa iyo ang isang bagay. Kung talagang lumabas sa publiko ang iskandalo, at nag-viral ang footage. Ang maharlikang pamilya at ang Ministeryo ng Panloob na mga gawain ay pipirma ng isang kontrata na nagsasaad na ikaw ay talagang hindi ka dugo ng hari. Sa madaling salita, kung hindi mo ito maaayos sa lalong madaling panahon, hindi ka na magiging pang-apat sa linya sa trono. Nakangiti si Marquis Dunkirk. Sigurado akong ang 12 ng mga kahalili pagkatapos mo ay gustong marinig ang tungkol dito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2965. Agad na kumalma ang ikaapat na prinsesa matapos makitang umalis si Marquis Dunkirk. Alam niya, na wala siyang choice kundi patayin si Vince York. Kung hindi, hindi siya pababayaan ni Harvey York. Wala siyang choice kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Walang pag-iisip, huminga ng malalim ang pang-apat na prinsesa at ikinaway ang kamay sa sekretarya na nasampal sa mukha. Magpadala ka ng salita kay Harvey. Sabihin sa kanya na hayaan si Jason Leo at ang iba pa. Bibigyan ko siya ng patas na pahayag. Umaasa ako sa Diyos na tutuparin niya ang kanyang pangako. Las Vegas, sa Casino Mordo Palace, si Harvey ay nasa study room, na nakatingin sa kalat sa mesa. Pumasok si Queen York na may mainit na ngiti sa puntong ito. Nagpadala ng mensahe ang ikaapat na prinsesa, na sinasabi sa amin na palayain ang mga taong na hostage mo at ang mga elite na pinabagsak ng aking ama. Sabi niya gagawin niya ang sinabi mo. At inaasahan niya na manatili ka sa dulo ng pakikipagtawaran. Tumawa si Harvey. Mukhang walang balak sumuko ang ating mahal na pang-apat na prinsesa kahit sa puntong ito. Kumunat ang noo ni Queenie. Anong ibig mong sabihin? Ang pangunahing layunin ng ikaapat na prinsesa ay tulungan si Jason na makabalik at gawing umasa muli ang Hong Kong at Las Vegas sa The Empire, mahinahong pangangatuwiran ni Harvey. Si Jason mismo ay hindi makakamit ang alinman sa mga ito. Kung tutusin, kailangang hawakan ng isa ang kastilyo pagkatapos itong masakop. Sa madaling salita, bukod kay Jason, ang pang-apat na prinsesa ay maraming espiya na nakatanim sa paligid ng Hong Kong. Karamihan sa kanila ay galing din sa mayayamang pamilya. He's still trying to bargain with me at this crucial moment because he has another trick up his sleeve. Kung mapatay si Vince, siguradong ibababa niya tayo. Tapos, ang papatay sa kanya ay maging hostage natin. Hindi na tayo makakaalis sa sitwasyon pagkatapos nito. Bahagyang tumanggo si Queenie. Ang pang-apat na prinsesa ay isang taong matigas mag-isip ng ganoong bagay sa isang kritikal na sandali. Siguradong hindi niya kapareha ang mga ordinaryong tao. Huwag pansinin ang kahilingan. Sabihin sa mga tao na gawin ang anumang gusto nila. Sabihin mo sa kanila ang parehong bagay. Matapos mamatay si Vince, mabuhay si Jason. Ang kanyang sentensya para sa insidente ng Mordo ay darating sa Lunes. Walang puwang para sa pagtawad. Kung tutusin, wala siyang karapatan. Totoo, sasabihin ko sa kanila ngayon. Tumanggo siya. Hindi kailangang magmadali. Hindi tayo nagmamadali. Mag-lunch muna tayo. Agad namang tinanggap ni Queenie ang imbitasyon ni Harvey.
Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na naging diretso ang tanga. Saglit niyang pinag-isipan ang sitwasyon at nagtanong. Ikaw ba talaga sa tingin mo ang pang-apat na prinsesa lang ang makakapatay kay Vince? Hindi talaga mahalaga sa katagalan, sagot ni Harvey. Gusto ko talagang umahan ang royal family ng The Empire laban sa Yorks ng Hong Kong. Kung hindi ko gagawin iyon, ang ilang mga tao ay magsasaksak sa isa't isa sa likod habang nagpapanggap na neutral. Masarap maging ehemplo sa kanila, di ba? Kailangan kong umalis kaagad sa Hong Kong at Las Vegas. Tutulungan kitang malutas ang ilang mga problema hanggat kaya ko bago ka maupo sa trono. Paano mo planong pasalamatan ako sa lahat ng ito? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Queenie. Ibibigay ko ang katawan ko. Ano? Ang mga mata ni Harvey ay hindi mapigilan. Sinabi ba talaga ng bastos na iyon? Hindi niya sila pakakawalan. Mahigpit na hinawakan ng ika-4 na prinsesa ang kanyang porselana na tasa ng tsaa, sinusubukan ng kanyang makakaya na huwag itong ibagsak sa lupa. Totoo yun, maingat na sabi ng sekretarya. Ano ang dapat nating gawin ngayon, ika-4 na prinsesa? Dapat ba nating tipunin ang ating lakas? Lumampas na ang tanghalian. Magkakaproblema tayo kung hindi tayo mag-aayos ngayon. Huminga ng malalim ang ika-4 na prinsesa. Siguro dapat nating gamitin ang Plan B na si Jason Leo ngayon, bulong niya. Natigilan ang sekretarya. Ang Plan B ay patuloy na ginagawang perpekto. Kung kinakailangan, magagamit natin ito kahit kailan natin gusto. Ngunit ito ay isang plano para sa mga nakatataas na grupo ng lipunan ng Hong Kong at Las Vegas kung susubukan nilang lumaban. Maaaring medyo redundant kung gagamitin natin ito ngayon. Wala kang alam. Kung hindi natin kayang harapin ang kasalukuyang sitwasyon, wala itong silbi kahit na gumawa tayo ng A hanggang Z na plano. Huminga ng malalim ang ika-4 na prinsesa bago nag-dial ng numero sa kanyang telepono. Kamusta, Young Master York? Gusto kitang makausap tungkol sa pagsagap kay Jason ng harapan. Sa kabilang side ng phone ay masayang nakahiga si Vince sa couch. Ang marangal na ika-4 na prinsesa. Nakalimutan mo siguro ang isang mahalagang detalye, binaril ako ng bastard na iyon sa Mordo Casino Palace. Muntik na akong mamatay dito. Gusto mo iligtas ko siya bago ko pa siya masettle ng score. Nagbibiro ka ba? Pagkasabi nun ni Vince ay dali-dali siyang nag-gesture sa mga tao sa paligid niya. Ang mga teknisyan na nagtatrabaho ng 24/7 ay agad na umalis upang gawin ang kanilang mga trabaho. Ang ilan ay nagtap sa telepono ng pang-4 na anak na babae habang ang iba ay nagtuntan sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Hindi nagtagal, ilang mga sasakyang hindi mahalata ang dumating sa kinaroroonan ng ika-4 na prinsesa. Pagkatapos mag-deploy ng ilang drone, tahimik na nagpatuloy ang mga sasakyan. Maliwanag, inaasahan ni Vince na matanggap ang pang-4 na tawag ng prinsesa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang ika-4 na prinsesa pagkatapos ay mahinahong sinabi, lahat tayo dito ay malaki na, Vince. Dapat mong malaman na walang permanenteng kalaban, palagi ang benepisyo lamang. Dapat alam mo ang nangyari sa akin nitong mga nakaraang araw. Ligtas na sabihin na na-corner ako ng bastard na iyon, si Harvey York. Kung magpapatuloy ito, mapipigilan ko lang siyang maglabas ng iskandalo sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo. Pero kahit ganon, alam kong mahihirapan akong makitungo sa iyo. Hindi ako magiging tanga para kalabanan ka sa mahalagang sandali na ito. Anuman ang mangyari, walang sinuman sa atin ang makikinabang sa sitwasyon. Humagalpak ng tawa si Vince. Kawili-wili, hindi ko akalain na magiging ganito kakaklaro. Siguradong magkakaroon ka ng pagkakataong bumangon sa hinaharap. Kung ganoon ay maghabol tayo. Ano ang mapapala ko kung iligtas natin si Jason? Huminga ng malalim ang ika-4 na prinsesa. Number 1, susuportahan kita ng buong buo at sisiguraduhin kong kunin mo ang posisyon bilang pinuno ng Yorks ng Hong Kong. Number 2, makikipagtulungan ako sa iyo para patayin si Harvey. At pangatlo, sasabihin ko kay Jason na ibaon na ang mga nangyari sa inyong dalawa. Sa madaling salita, anuman ang katayuan, impluwensya, kapangyarihan, at pagkakaibigan.
Ikaw ay tunay na walang kapantay sa Hong Kong at Las Vegas. Maririnig ang masasayang tawanan sa kabilang linya ng telepono. Aaminin ko, iyon ay isang magandang kondisyon. Muntik na akong mabaliw. Ngunit sa totoo lang, hindi ito masyadong praktikal para sa akin. Hindi ko kailangan na umangat ka sa kapangyarihan. Walang nang ahas na kalabanan ako kapag naging padre de pamilya na ako. Hindi nila ako tinulungan sa anumang paraan, o sa anumang paraan. Hindi ko sila kailangan, kaya nga hindi talaga ako interesado. Huminga ng malalim ang ikaapat na prinsesa. Pwede kitang ipakilala sa isang prinsesa mula sa royal family. Mas malaki ang chance niya na umangat sa kapangyarihan kumpara sa akin. Hindi siya nagpakasal o nakipagtalik sa sinuman. Sa tingin ko siya ang magiging pinakamahusay na kandidato para maging may bahay ng iyong pamilya. Matapos pag-isipan ang kanyang kalagayan ng ilang saglit, humagalpak ng tawa si Vince York. Tama, tapos na tayo. Paano namin ililigtas ang iyong mga tauhan? Nasaan na sila ngayon? Sabihin sa akin ang tungkol sa mga plano kapag handa ka na. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Huwag mong kakalimutan ang ipinangako mo sa akin. Binabaan siya ni Vince pagkatapos niyang magsalita. Huminga ng malalim ang ikaapat na prinsesa at sinabing, ipadala mo kay Vince ang diversion plan na nabuo natin. Sana si Young Master York mismo ay walang awa gaya ng gusto ko. Pagkalipas ng 2 oras, dumating ang draft na plano sa pintuan ni Vince sa gabi. Nagsama sila ni Lexi York at binuklat ang mga pahina. Naka-hostage si Jason sa isang bakanteng villa sa gitna ng Mount Taipeng. Gulat na sabi ni Lexi. Dati, isang artista ang bumili ng lugar. Di nagtagal matapos ang pagsasaayos ng lugar, namatay ang kung fu star sa Amerika. Ang lugar daw ay haunted. Mga gangster lang ang lalabas sa lugar sa puntong ito. Hindi ko akalain na may ikukulong si Harvey sa ganitong lugar. Anong blind spot? Ano ang iminungkahi ng ikaapat na prinsesa? Hinawakan ni Vince ang mga dokumento at sinabing, gusto niyang makilala ko siya para pag-usapan ito. Ayon sa aming drone footage, nagsimula na siyang tipunin ang kanyang mga tauhan. Ang mga Templar ay nagpapahinga ngayon. Kung tama ang hula ko, sasalakayin niya ang villa ngayong gabi. Paano tayo dapat magtulungan? Kumunot ang noo ni Lexi. Makipagtulungan. Bakit tayo dapat? Papasok tayo ngayon din. Ililigtas ba natin sila? Nataranta si Lexi. Hindi niya alam na naging ganito kadali si Vince. Siyempre hindi. Papatayin natin sila. Walang pakialam si Vince. Immature traidor lang si Jason. Walang saysay na itago ito. Kung ganoon, mas maganda kung mas maaga nating tapusin ang buhay niya. Kapag namatay siya, sa wakas ay sasalakayin ng ikaapat na prinsesa si Harvey. Kapag nangyari iyon, makukuha nating magnakaw ng hindi man lang gumagawa ng kahit isang bagay. Tumayo si Vince na tuluyang binaliwala ang nakakatusok na sakit sa kanyang katawan habang nagpalit ng damit. Kailangan nating gawin ito ng maayos. Dadalhin lang namin ang mga elite. Walang makakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Vroom! Isang malakas na kaluskos ang maririnig sa makulimlim na kalangitan. Makalipas ang 15 minuto, 8 Land Cruiser ang sumugod sa pasukan ng abandonadong villa. Ang mga gangster na may makulay na buhok, mga butas sa tainga at ilong, at mga tato ay gumagala sa paligid. Ang mga karaniwang mayabang na gangster ay nanginginig gamit ang kanilang mga paa matapos makita ang ilang dosenang malalakas na lalaki na nakasuot ng itim na suit bago sila natisod palabas ng lugar. Walang ibang pagpipilian. Alam nila na ang mga taong iyon ay malinaw na pag-aari ng isang makapangyarihang Panginoon, kaya bakit nila lalabanan ang mga ito sa unang lugar? Pabayaan na lang ang mga nakaload na baril sa kanilang mga kamay. Bago lumipas ang 3 minuto, nasakop na ng mga taong iyon ang buong lugar. Matapos malaman kung saan nanggaling ang mga lalaki, ang mga gangster na nagmamay-ari ng lugar ay napangiti na lamang habang nakatayo sa gilid. Ang mga young master ng York ng Hong Kong ay may negosyo dito. Tiyak na ang mga gangster ay hindi maglalakas loob na labanan sila.
Ang Hong Kong at Las Vegas ay pinamumunuan ng Briarwood Gang o Nanyang Gang. Ang inabando ng Villa ay teritoryo ng Briarwood Gang. Nang ganap na may lock ang lugar, 3 Toyota Centuries ang dumating sa pasukan. Walang papasukin, at walang makakalabas. Kalmadong bumaba ng sasakyan si Vince York sa gitna habang nag-uutos sa mga pinagkakatiwalaang subordinate. Pagkatapos, hiniling niya sa isang tao na kaladkarin ang taong namamahala sa abandonadong villa para lumuhod sa kanyang harapan. Ang pinuno ng mga gangster ay hindi man lang manggahas na makipagpunyagi. Ang ginawa lang niya ay tumitig kay Vince na may nakakalokong mukha. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong tulad ni Vince ay karaniwang mga Diyos. Clap, clap, clap. Casual na pumalakpak si Vince bago inihagis ng kanyang kinakalawang na kampan ang isang briefcase na puno ng pera sa lupa. Pagkatapos noon ay marahang tinapik ng pinagkakatiwalaang subordinate ang mukha ng gangster. May kakaiba bang nangyari sa paligid kahapon? Sabihin mo sa amin ang lahat ng nalalaman mo. Kung gagawin mo, lahat ng ito ay sa iyo. At kung hindi, lahat ng ito ay magiging iyo kapag ikaw ay inilibing ng 6 na talampakan sa ilalim. Saglit na nanginag ang gangster bago sumagot, naalala ko na ngayon, young Master York. May mga dayuhang nagdala ng mga hostage dito, sinasabing kinidnap nila siya mula sa Las Vegas. Gusto nilang alagaan ko siya at patayin pagkatapos ng 3 araw. Binigyan nila ako ng $15,000 sa harap at sinabing bibigyan nila ako ng isa pang 15,000 kapag natapos na ang lahat. Tinanggap ko ang kasunduan nila. Nasa basement pa ang hostage. Saglit na nagningning ang mga mata ni Vince. Siya ay lubos na humanga kay Harvey York. Gumagamit siya ng grupo ng mga gangster para ikulong si Jason nang hindi nalalaman ni Vince. Napakahusay na pamamaraan. Kung hindi dahil sa malakas na ugnayan ng The Empire sa Hong Kong at Las Vegas, walang makakaalam kung saan nakatago si Jason. Walang iniisip, pinalakpak ni Vince ang kanyang mga kamay bago naglakad kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan sa piitan. Sinenyasan niya ang kanyang mga nasasakupan na pagmasdan ang paligid bago siya naglakad patungo sa bakal na pinto ng piitan. Kitang-kita niya ang isang taong nakatali sa isang upuan na puno ng dugo sa pamamagitan ng mga bakal na rehas. Tinakpan ng isang hood ang mukha ng lalaki nang bahagyang umindayog ito. Siya ay halos buhay. Bahagyang kumunat ang noo ni Vince. Gusto niyang barilin ang lalaki sa mga rehas, ngunit pakiramdam niya ay kailangan muna niyang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng lalaki. Clock. Habang sinipan ni Vince York ang pinto ay umaalingasaw ang amoy ng pulbera. Bastos, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Vince. Wala man lang siyang panahon para bigyan ng babala ang sinuman bago niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas bilang God of War para lumabas sa salamin na bintana, at napadpad palabas ng villa. Boom! Halos kasabay nito, isang malakas na dagandong ang naramdaman mula sa piitan. Ang malaking villa ay gumuho sa isang iglap. Sunod-sunod ang malalaking pagsabog. Sabay-sabay na sumabog ang hindi mabilang na mga nakatagong pampasabog. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Vince ay pinagulong-gulong sa lupa. Karamihan sa kanila ay patay na. Ang buong gusali ay naging mga durog na bato. Kung si Vince ay hindi sapat na mabilis, siya ay patay na. Ngunit kahit na ganoon, hindi niya nagawang iwasan ang lahat ng mga debris na lumilipad patungo sa kanya. Kasama ang kanyang nakaraan na sinapit, ang kanyang bilis ay kalahati lamang sa kung ano ang maaari niyang makuha. Sa gitna ng kaguluhan, ang Diyos ng digmaan ay natatakpan ng alikabok at dumi. Bakas ang mga sugat sa buong katawan niya. Sumasakit ang buo niyang katawan hanggang sa hindi napigil ang pumikit ang kanyang mga mata. Pero kumpara sa lahat ng sakit, mas galit si Vince na na-frame siya. Kung mas mabagal lang siya ng 1 segundo, namatay na siya. Ang kanyang ambisyon na umakyat sa trono ay walang halaga. Young Master York, 1 dosina sa mga itim na suit ang tumakbo patungo kay Vince habang sila ay walang humpay na sumisigaw. Nanlamig ang kanilang mga gulugod habang nakatingin sila sa gumuhong gusali, sa pag-aakalang patay na si Vince.
Ang mga lalaki ay naglilinis ng mga durog na bato habang desperadong sinusubukang tawagan si Lexi York. Kailangan nilang makita ang katawan ni Vince, buhay man o patay. Kung hindi, bababa sila kasama niya. Hindi pa patay si Young Master York. Nang makitang may natitisad sa lupa habang natatakpan ng mga durog na bato, sumugod ang isa sa mga lalaki, na puno ng mga durog na bato. Agad namang sumunod ang iba. Matapos kumpirmahin na buhay si Vince, lahat sila ay gumaan ang loob. Ayos ka lang ba, Young Master York? Ang mga tao ay takot na tumingin sa kanilang paligid, natatakot na may isa pang pag-atake. Kailangan ba namin tumawag ng ambulansya? Ambulansya! Sinampal ni Vince ang lalaki sa mukha. Hindi ako patay. Bakit kailangan ko ng ambulansya? Tawagan mo ang tatay ko, si third uncle, at si tita. Ipaalam sa mga sentries ng York na ako ay tinambangan. Sabihin mo sa kanila na sinubukan akong patayin ng ika-4 na prinsesa. Isasama ko siya, yung anak sa labas. Nagnganga ang ngipin ni Vince. Sa sandaling iyon, naiintindihan niya ang lahat. Ang lahat ng pagpaplano ng ika-4 na prinsesa ay isang plano lamang para patayin siya. Ang masamang babae ay talagang sinubukang ipagpalit ang kanyang buhay kay Jason Leo. Kahit alam niyang walang ingat ang kanyang mga kilos, gusto pa rin niyang mamatay ang ika-4 na prinsesa bago ang anumang bagay. Kung hindi, mahihirapan pa siyang matulog kung ang babaeng tulad nito ay patuloy na nagbabantay sa bawat kilos niya. Harvey York, Queenie York, ang kulit niyo. Damn you! Nakadama ng panganib si Vince habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. May kung anong dumarating sa kanya ngayon. Kabanata 2970. Bago pa man mapansin ng mga taong nakapaligid sa kanya, isang bala ang dumaan. Ang lalaking nasa likod ni Vince York ay nakakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib habang pinapad siya. Patay na siya nang muli siyang bumagsak sa lupa. Sniper. Ang mga lalaking nakasut ay pawang mga elite ng York ng Hong Kong at pati na rin ang mga personal na bodyguard ni Vince. Natural, mabilis silang mag-react sa mga ganitong oras. Hindi man lang nagalit si Vince na nakadapa sa lupa. Siya ay likas na gamulong sa kanyang likod nang wala sa oras. Ang lugar kung saan siya nakahiga ay may butas na kasing laki ng kamao. Kung naging mabagal lang siya, namatay na siya. Protektahan si Young Master York. Ang mga galit na elite ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon bago pinalibutan si Vince habang patuloy na nagsisisigaw. Wala silang pakialam sa ibang tao maliban kay Vince sa puntong iyon. Puff! Ang isa pang bala ay lumipad patungo sa kanila. Sa pagkakataong ito ay pumutok mula sa ulo ng isa sa mga elite na nakatayo sa harapan. Naghalo ang dugo at alikabok sa hangin. Ang mga elite ay nagalit habang ang kanilang mga mukha ay nawalan ng kulay, ngunit dahil sila ay nagsanay ng propesyonal, hindi sila tumakas kahit na nasa harap ng panganib. Nagsimula silang maghanap ng mapagtatagwan ni Vince. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Vince. Sa sandaling ito, hindi man lang siya tumayo. Nagpatuloy siya sa paggulong sa lupa bago nagtago sa isang kanal. Isang nakakadiri na amoy ng imburnal ang umalangaw sa hangin, ngunit nagawa ni Vince na makaiwas sa 2 bala na dumaan sa kanya. Nagnganga ang ngipin ni Vince. Ito ay ang kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate at ang kanilang pinagmulan ng awtoridad. Siya ay dumanas ng matinding pagkawala noong araw na iyon. Ni hindi niya alam kung sino ang nagsasagawa ng matinding pag-atake sa pagkakataong ito. Ito ay hindi matatagalan. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinangkang pinatay si Vince, ngunit ito ang pinakamapanganib. Mula sa mga pampasabog sa ilalim ng lupa hanggang sa maayos na mga sniper. Mamamatay siya ng hindi mabilang na beses kung hindi siya nagre-react sa oras. Desperado si Vince na makahanap ng sniper para mapatay niya ang salarin minsan at magpakailanman. Ngunit dahil hindi siya ordinaryong tao, hindi siya nagmamadali o nagnanangis sa pagkamatay ng kanyang mga elite. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para manatiling nakatago sa sandaling iyon. Alam niya na siya ang target ng sniper. Mabibigo ang kalaban kung mananatili siyang buhay. Nagsimulang mag-vibrate ang phone niya ng napakabilis.
Bumaha ang mga text message, na nagsasabing mas maraming elite ang darating sa loob ng 5 minuto. Hindi naman nahuli si Vince matapos matanggap ang mensahe. Alam niyang ang 5 minutong iyon ang magdedetermina ng kanyang buhay at kamatayan. Kung siya ay isang maliit na pabaya, siya ay namatay na. Gaya ng inaasahan, matiyagang naghihintay pa rin ang sniper, pinapatay ang bawat elite na nakikita. Isang nakakatakot na ekspresyon ang ipinakita ni Vince. Hindi lamang pinapatay ng mga sniper ang mga tauhan ni Vince, ngunit pinagbantaan din si Vince na magpapakita. Kung hindi, lahat ng kanyang mga nasasakupan ay hihiga sa lupa nang wala sa oras. Matapos bumagsak ang huling elite, sa wakas ay lumitaw ang isang maputlang mukha bago nagngangalit si Vince habang umasim ang kanyang ekspresyon.